Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Ito na po ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Lumayas ka na! Marcos, sumuko ka na! Lumayas ka na! Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. 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 Ayun! Mga kababayan, kahit tayo ay hindi umabot ng 1,000, mga 900 lang tayo ngayon, ang importante, ito ang tamang dapat gawin. Ang pagiging tama at paninindigan sa tama, hindi nasusukat sa dami ng bilang na sumasama. Tama? Importante, ginagawa natin ang tamang dapat gawin. At ang tamang dapat gawin, manindigan at manawagan sa panahon na ito ang lahat ng sindikato, mga kriminal at alipores na nakapaligid kay Marcos Jr. Lahat sila mawawala kapag si Marcos ay makukulong at maaresto. Kaya ang panawagan ng sambayanang Pilipino, Marcos, sumuko ka na! Ulitin nyo. Marcos, sumuko ka na! Bigla naging Beatles. Pakinggan natin ang political vlogger na makikipagkaisa sa panawagang Marcos resign, aristuhin at ikulong. Bakit nararapat? Bakit ito ay dapat gawin sa pinakamadaling panahon? Magandang gabi po mga kababayan. Muli, nandito na naman po tayo. Nagtitipon-tipon tayo dito para manawagan na mag-resign na po si Presidente Bongbong Marcos. Hanggat hindi ho sumasailalim sa hair follicle drug test si Marcos Jr., hindi po tayo aalis dito. Kung kinakailangan po na araw-arawin natin to, ay gagawin natin ito. Hindi po tayo po pwedeng pamunuan ng isang drug addict na presidente. Alam na naman ho, pagka drug addict, marami ho mga desisyon ang hindi napapagdesisyonan ng tama. At sa pagkakataon hong ito, siya ho ang Pangulo ng Bansa. Baka ho makapagdesisyon ang Pangulo na ito at madala tayo sa gera. Hihintayin pa ba natin ito, mga kababayan? Wakasan natin ang korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang pinakang-korap na administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Akalain nyo ilang bilyon ang kailangang i-deliver sa kanila buwan-buwan. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninanakaw sa mga buwis na pinaghihirapan natin. Halos dugo na ang lumalabas sa mga pawis natin, pero ninanakaw lamang ng mga putang inang mga politiko na yan. Hindi po tayo papayag ng ganito. Hindi tayo papayag na nakawin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Hindi tayo papayag na gahasain nila ang bansang Pilipinas. Baka po pagdating po ng 2028, wala na ho tayong budget. Wala na ho tayong pera. Paano na? Saan tayo kukuha? Uutang na naman. Ang laki-laki na ng utang ng bansa natin. May nakita ho ba tayo magandang proyekto ni Bongbong Marcos? Wala! Meron!
Meron daw pagnanakaw. Alam nyo kasi mga kababayan, hindi sana masama na umutang kung may nakikita ka ng mga proyekto. Maraming pagbabago, pero sa ngayon wala. Ang marami yung ninanakaw sa kaban ng bayan natin at idinadala, nilalagay sa maleta para i-deliver sa mga putang ng mga politiko na yan. Hindi ho tayo papayag ng ganon, mga kababayan. Noong nakaraan ho, nandito rin tayo, nung nakaraang taon. Nandun din tayo sa Villamor na dinala ho nila si Pangulong Duterte doon sa Dahig. At ngayon, sana ang panalangin na sambayan ng Pilipino ay mapagbigyan na ang interim release ni Pangulong Duterte. Dahil mga kababayan, hindi ho tama na ang isang Pilipino ay ipadala sa ibang bansa para doon litisin. Gumagana ho ang saligang batas natin dito sa Pilipinas. At kailan papalagutin itong mga hinayupak na nagpadala kay Pangulong Duterte sa Dahig? May araw din kayo. Hindi matutulog ang mga Pilipino sa mga kalokohang pinagagagawa nyo. Marcos Jr., mag-resign ka na. Ito ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Sa mga nanonood po, sa mga vloggers natin ngayon, sa mga social media, wag ho tayong tumigil sa ating mga panawagan para pag-resignin si Marcos Jr. at maipalit natin ang ikalawang Pangulo, si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ho ang nasa konstitusyon at yan dapat ang masunod. Hindi si Tito Soto, hindi si Ramon Ang, si Vice President Inday Sara Duterte lamang ang dapat nating ipalit. Wala nang iba. Baka magkalechi-lechi tayo, di ba? Kung ano ang nasa konstitusyon, yun ang susundin natin. Muli po, mga kababayan, ang laban po sa korupsyon ay hindi ko lamang laban. Hindi lamang laban ni Ka Eric, ni Ma'am Karen, laban ng mga matitulong vlogger. Ito po ay laban ng bawat Pilipino na tumatayo, na ayaw sa pagnanakaw sa ating gobyerno. Ito ay laban nating lahat dahil dugo, pawis natin ang binabayad natin sa mga buwis natin. Hindi natin pwedeng ipanakaw ang pera ng bayan sa mga politiko. Baawa kayo sa kinabukasan ng mga anak nyo at sa darating na henerasyon. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Maraming salamat po. Salamat po, Kay Eric. Thank you, brother. Ang panawagan ng sambayan ng Pilipino, Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Kaya, Marcos Jr., there is no turning back for you. It's the end game for you.